Sa puntong ito, makasama din po natin sa linyang telepono si Ginang Connie Empeño. Siya po ang nanay ni Karen Empeño na hanggang sa ngayon ay nawawala pa rin kung saan nga po ang tinuturong may dahilan sa pagkawala ng estudyanteng ito ay si Major General Jovito Palparan. Mrs. Empeño, magandang hapon po. Magandang hapon po. Apo, sa pagkakahuli po kay General Palparan, ano po ang naging reaksyon ng pamilya? So, kanina pong umaga nga nabasa namin napanood namin sa TV na nahuli na nga si Jovito Palparan. At ang unang reaction sa akin po, ang naging reaction ko yung bigla akong nanginig, tinabahan at saka nag-iiyak ako. Yun po, at yung mga kapamilya ko naman, tuwan-tuwa sila dahil nga sa yung pagkahuli kay Verdugo. Opo, sa pagkakahuli po kay General Palparan, sa tingin niyo po ay mabibigyan linaw na ang pagkawala po ng, at nangyari sa inyo pong anak? Palagay ko naman po, ito na ang unang hakbang para makamit na namin ang hustisyang inaasam namin ng mahigit 8 taon. Opo, yung pong, ito pong pagkakahuling ito, nakausap niyo na po ba ang panig ng ating pamahalaan gaya po ng DOJ o NBI? O nakipag-ugnayan na po sila sa inyo? Wala pa naman po. Ang ano lang, karapatan lang sa mga media na pumupunta dito sa amin ngayon. Wala pa po. Sa ngayon po, ano po ang plano nyo? May plano ba kayong puntahan si General Palparan kung saan siya nakapihit dito sa NBI? Ano po inyong plano? Parang ganun nga po ang gagawin. Plano na ng karapatan, kasama na po ako doon. Ako iluluwas ng Maynila para makasama. At magplano kasama ang aming attorney sa National Union of People's Lawyers. At sa Monday, kung magkakaroon po kayo ng palagay ko sa Monday, palagay ko naman ihaharap nila si Palparan sa hearing po namin yan sa RTC Malolos, Bulacan sa Lunes, August 18. Yan po ang huling hearing namin tungkol yun sa kaso namin nila, Jovito Palparan at yung mga kasama niya. Sana nandoon siya para makaharap namin. Opo. Ma'am, kung magkakaroon po kayo ng pagkakataon na makausap si General Palparan, ano po yung unang itatanong nyo sa kanya? Hahanapin ko sa kanya si Karen na kailangan ilitaw niya si Karen. Kung hindi na niya mailitaw o sabihin niyang patay na, ilabas niya man lang ang bahagi ng katawan ni Karen para maniwala kami na talagang wala na ang aking anak. Opo. At sasabihin ko, maraming pong salamat sa niya. Opo. Go ahead po, Mrs. Empeño. Go ahead po. Go ahead po. Meron po kayong sinasabi, meron lang po tayong konting delay sa pagsasalita. Sige po, okay na po. And sabi ko nga po, sana si Palparan magsabi na siya ng totoo, hindi yung puro denial siya. Na hindi niya kilala yung 2 batang UP, kung ano-anong pinagsasabi, na Amazona daw ang alaga. Ilabas niya kung sino yung mga Amazonang sinasabi niya para mapatunayan nga kung sino yung 2 na yun. At pinaratangan nga nilang NPA, si Karen at si Shirley. Dapat hindi siya humarap. Bakit siya nagtago ng halos 3 taon? Ibig sabihin, may kasalanan siya. May kinalaman siya sa pagkawala ng aming mga anak. Yun lang po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Ginang Connie Empeño, ang nanay po ni Karen, na hanggang sa mga sandaling ito ay hindi pa nga po natatagpuan. Maraming salamat, ma'am.